Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 31 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa isang maingat na binalak na estratehiya. Pinamunuan ni Memori ang kanyang grupo sa isang matinding laban kay Muaji at sa kanyang mga tauhan. Ang plano ni Memori ay nakatuon sa panlilinlang at tamang tiyempo kung saan ang bawat miyembro ng kanyang koponan ay may mahalagang papel na ginagampanan. Nagsimula ang operasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang hiwalay na tropa sa kagubatan bilang pain na naghahanda sa entablado para sa ambush. Buong kamalayan ni Memori ang matalas na kakayahan sa pagmamasid at likas na talino ni Muaji, kaya't inaasahan niyang mapapansin ni Muaji ang kakaibang bagay at susubukan itong labanan. Ngunit mas nauuna si Memori, ginagamit ito upang maging pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagpaparamdam kay Muaji ng kumpiyansa sa kanyang mga hinuha. Kaya't nadadala siya sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Si Eve, isang were leopard na may pambihirang kakayahan sa pandama, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa bilang ng mga kaaway. Tinutukoy ang 45 individual sa pamamagitan lamang ng tunog, kabilang ang isang hiwalay na grupo ng 15 sundalo na papalapit sa kabubatan. Ang impormasyong ito ay nagbibigay daan kay Memori na pinuhin ang kanyang taktika, tinitiyak na bawat galaw ay kalkulado. Ang mga iniisip ni Memori ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kakayahan ni Eve at ang kanyang kasiyahan na magkaroon ng gayong mahalagang kakampi. Inutusan niya si Eve na bumalik sa tabi ni Les, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mga kasama habang siya ay haharapin ang papalapit na banta. Sa kadiliman ng kagubatan, ginamit ni Memori ang kanyang kakayahan sa pagnanakaw at pakikipaglaban upang tahimik na lipulin ang 15 sundalo ng hiwalay na tropa. Ang kanyang tagumpay ay dahil sa bahagi ng kanyang natatanging pakikipagtulungan kay Pigimaru na dumikit sa ilalim ng mga sapatos ni Memori, pinapahina ang kanyang mga yapak at halos ginagawang hindi siya matukoy. Matapos mabilis na patayin ang mga kaaway gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagpaparalisa at pagpapatahimik, binabalikan ni Memori ang lakas ng mga sundalong ito na napagtanto na kahit malakas sila, wala silang laban sa mga mandirigmang dragon na kanyang hinarap noon. Habang papalapit ang pangunahing puwersa na pinamumunuan ni Muaji kay Seras, ang plano ni Memori ay papasok sa susunod na yugto. Inutusan niya si Seras na magpanggap na parang sinusubukan nilang akitin ang kaaway sa kagubatan, isang panlilinlang na dinisenyo upang magamit ang labis na kumpiyansa ni Muaji. Naniniwala si Muaji na nakita niya ang estratehiya, ngunit hindi niya alam na siya ay nahuhulog sa bitag ni Memori. Ang psikolohikal na manipulasyon ni Memori ay maliwanag habang inilalarawan niya kung paano niya hinayaan si Muaji na lutasin ang misteryo, para lamang sa kasiyahan at kumpiyansa ni Muaji na bulagin siya sa tunay na panganib na kanyang kinasasadlakan. Ang labis na kumpiyansang ito ay nagiging sanhi ng pagmamaliit ni Muaji sa sitwasyon. Na iniiwan siyang mahina sa kontra-atake ni Memori, nang sa wakas ay hinarap ni Memori si Muaji, na bigla ang huli nang malaman na ang hiwalay na tropa na ipinadala niya ay napawi na. Sa kabila ng naunang pakiramdam ng kahusayan ni Muaji, nahaharap siya ngayon sa katotohanan na ang kanyang pinaniniwalaang kalamangan sa karunungan, kapangyarihan, at bilang ay ganap na nawalan ng bisa dahil sa mga taktika ni Memori. Ang kilos ni Memori, malamig at walang interes, ay lalo pang nagpagulo kay Muaji na nagsisimulang magduda sa kanyang kumpiyansa. Sa isang huling desperadong pagkilos, sinusubukan ni Muaji na bigyang katwiran ang kanyang pagkatalo na hindi matanggap kung saan siya nagkamali. Samantala, humihingi ng tawad si Seras kay Memori dahil sa kusang loob na paglantad ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit tinitiyak ni Memori sa kanya na ginawa niya ang tamang desisyon at mahusay siyang nagtanghal. Pagkatapos, kinokoordina niya si Seras at Eve, naghahanda para sa huling yugto ng kanilang plano. Habang ang mga tropang kaaway na humabol sa pain na kabayo ay bumalik matapos marinig ang kaguluhan, si Memori at Pigimaru ay naghahanda upang muli silang atakehin.
Gayunpaman, nagpapakita si Pigimaru ng mga senyales na napagod ito sa paggamit ng kakayahan na ito, na nag-udyok kay Mimori na ipahayag ang kanyang pag-aalala at pasasalamat sa kanyang kasama. Sa puntong ito, si Eve, naganap na pinuno ng lakas at stamina, ay lumapit upang tumulong kay Mimori. Inaalok niyang maging taliba na umaakit sa atensyon ng kaaway upang si Mimori ay maaaring paralisahin sila sa tamang sandali. Nakikita ni Mimori ang lakas at determinasyon ng kanyang mga kakampi na nagtitiwala sa kanila habang sila ay naghahanda para sa huling labanan. Ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng koponan ay malinaw habang nagtutulungan sila, bawat isa ay ginagampanan ang kanilang bahagi sa maingat na planong inilatag. Habang papalapit ang labanan sa sukdulan, natutupad ang plano ni Mimori ng may katumpakan. Ang mga nagbabalik na tropa ng kaaway ay naakit sa isang bitag, kung saan ang mga pag-atake ni Mimori ng pagkaparalisa at lason ay lumumpo sa kanila. Sa kabila ng naunang pangingibabaw ni Muaji, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang magawa, isang biktima ng kanyang sariling labis na kumpiyansa, at higit na mahusay na estratehiya ni Mimori. Ang labanan, bagaman matindi, ay nagpapakita ng lakas ng pamumuno ni Mimori at ang katapatan ng kanyang mga kasama. Sa huli, ang masusing pagpaplano ni Mimori at ang walang pag-imbot na suporta ng kanyang koponan ay tinitiyak ang kanilang tagumpay na nag-iwan sa mga puwersa ni Muaji na nawasak at ang kanyang sariling kapalaran. At diyan nagtatapos ang chapter 31 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.